Ngayon ay nandito na kami sa bukid at wala nang bawian to. Sa bawat malaking desisyon sa buhay ay kailangan talaga tayo porsigido. I-push natin kung ano yung mga ideya natin. Malay natin, dito pa tayo mag-grow. Napansin mo ba minsan, matagal na tayong nagtatrabaho. Pero parang sapat lamang lagi yung kinikita natin. Minsan nga ay kulang pa. Doon ko nga unang naisip dati na mag-sideline ng ganito habang ako'y empleyado. Hindi naman siguro lahat tayo ay ganito rin ang kapalaran. Sa ganito kasing hanap buhay, may kumikita, meron ding nalulugi. Kaya nga diskarte ko dito, bukod sa pag-alaga ng hayop, sideline ko rin to pagbuo ng mga video. Pag lumago kasi yung account natin ay pwede tayong mamonetize at lalawak pa ang market natin. Sa ganitong mga hayop ay marami din naman tayong pwedeng gawin para makatipid. Katulad nitong amin, naka-free range lamang sila sa open area at pwede tayong magtanim ng mga mais at pwedeng purong mais ang bibigyan natin habang naka-free range sila. Pag ganitong napakalawak ang galaan, hindi na kailangan bilhan ng commercial feeds. Lalo na dito maraming prutas. Yung mga prutas na laglag ay kinakain nila. Mga damo, insekto ay kinakain din nila. Nasa 7 hektarya ba naman itong niyugan na galaan nila sa ilalim ng mga niyog. Pero hindi namin ito pagmamayari, katiwala, tenant o saop lamang kami dito. Sobrang habang panahon nga na wala kaming sariling lupa at tenant kami dito. Nagmula pa nga sa lolo ko, sila pa yung nagtanim dati ng mga niyog. Hanggang sa sobrang tanda na yung mga niyog ay hindi na namumunga. At ngayon si Papa naman nagtanim ng mga bagong mga niyog at namumunga na nga rin. Kung sakali kapag di pa nabenta to ng may-ari ay pang 3rd generation na kami. Dream ko nga dati na mabili tong lupang ito kapag binenta ng may-ari. Sana makaipon tayo ng milyon para mabili natin ito. Sa kasalukuyan naman sa ibang lugar ay meron ako hinhulugan na 1.7 hectares. Yun naman yung nakikita ninyo sa ibang mga video ko na dinidevelop namin sa ngayon kung saan may mga fish pond kami doon, meron kaming alagang mga itik, baboy, pabo, gansa at manok at may pananim din kami doon ng mga gulay, prutas at iba pa. At dito naman, bukod nga dito sa mga manok ay marami pa kami iba-ibang alaga din dito. I-update ko rin pala kayo doon sa development. Nung dating grabe, napakasukal na lote yun. Ngayon ginagawa naming farm yun. Papasyal ko rin kayo doon sa mga susunod kong mga video. Ang gusto ko naman dito sa areang ito ay grabe po, napakalawak nito para sa mga alaga natin. Kung mahilig tayo mag-free range ng mga alaga, ito nga yung bagay na bagay. Maging doon nga sa may bandang unahan, meron tayong alaga dyan ng mga kambing, may baka, may mga baboy tayo dyan na gumagala. Sama nga nilang gumagala itong mga manok. At ang diskarte nga namin dito, naglambat kami na napakalawak. Ito siguro nasa 3 hectares yung nilambat natin, estimated lang. Pero yung mga manok nakakalabas pa rin. Pero umuwi din naman sila, lalo na pinapakain naman natin sa umaga at hapon. Dito sa buong area na ito ay meron ang parte na tinatamnan namin ng kasaba, kamote, kangkong, saging, madre de agua, napier grass at marami pang iba. Lahat ng kinakain halos ng mga alaga natin na pwedeng itanim ay tinatanim namin. Doon kasi tayo makakalis, lalo na ngayong panahon na ito na napakamahal na mga commercial feeds, napakamahal na mga bilihin. Maigi din talaga na meron tayong sarili nating tanim na pakain sa mga alaga natin. Meron nga rin pala kaming net dito na nilagay. Ang purpose naman ito ay para pwede nating i-control yung mga manok natin, mga pabo. Kung ayaw natin silang palabasin ay pwedeng nandun lang sila sa area, tapos maglalagay tayo ng halimbawa, magbibigay tayo ng vitamins or gamot, or sa tuwing nanguhuli tayo para may pangtinola ay madali kasi control natin. Hindi yung agad-agad ay nandun sila sa open area agad na pumapasyal. So ang napakalaking advantage naman ito ay napakaraming damo, napakalawak po ng damuhan dito. Kaya pagkalabas ng mga alaga natin dyan, kinakain ng damo. Kaya pansin natin, kapag nakalambat sila ng net, doon sa loob ng net ay medyo bawas yung mga damo dyan. O pansin ninyo, wala masyadong mga damo na dito sa loob. Hindi namin yan nilinis, kusa yan na uubos ng mga manok natin. At pansin ninyo, kahit naka-free rin sila, nangingitlog kahit mais yung binibigay natin sa kanila, wala tayong commercial feeds ay nangingitlog, marami tayong naglilimlim ng mga manok. Ang ganito kasi ang mga native chicken, malakas mangitlog at naglilimlim sila kahit wala tayong incubator ay pwede pa rin natin maparami yung mga manok natin. Ito yung napaka-healthy na itlog ng mga manok. Dito naman sa bandang parting ito ay nandito naman gumagala yung mga kambing natin at green na green yung mga damo dito. Ito yung gustong gusto nilang kainin. Kaya pag naglinis nga kami dito, yung mga damo na kinakain ng mga kambing natin ay hindi namin tinatanggal yan. Kasi may maintenance din ito kapag marami mga damo, yung mga damo na hindi kinakain ng kambing, dumadami yan kapag hindi natin tinatanggal. So dito lagi lamang yung ginagapas hanggang sa natira na lang ito mga Carabao grass, yung mga makahiya plant, kogon, yan kasi ay kinakain ng mga kambing natin. So dyan pa lang malaking libre na, wala tayong gastos sa commercial feeds. Pagdating naman sa mga baboy natin, eto yung medyo magastos kasi nagbibigay pa rin tayo ng commercial feeds, lalo na itong mga puting baboy. Pero grabe po, napakadaming anak nito. Itong inahing baboy na ito, Landrace large white po ito na lahi. Tapos ang pinasampa naman dito, yung P3 na lahi, kahit yung mga anak niya ay ganyan yung itsura. At napakarami po ng anak nito. Inabot po ng 15 pirasong anak nito, sa kabila ng ang dede niya lamang ay 14. Kaya pag lumagpas naman yung mga biik dun sa dami ng dede ay medyo matrabaho din po talaga yun, lalo na kung gusto mo lahat yun ay mabuhay. Kailangan talagang alalayan ng pagdede ang mga biik para lahat ay mabuhay. Hanggang nung lumaki na nga ang mga biik ay nasa free range area pa rin sila at ganyan na nga po, o pagka may dala kami pagkain ay talaga nga namang sumasalubong na sila at gusto na agad kumain. Ito naman ang advantage sa mga baboy, medyo magastos lang kasi nagbibigay pa rin tayo ng commercial feeds kasama ng mga
mga natural na pagkain na binibigay natin. Pero mas mabilis manganak yung inahing baboy dahil 4 months lamang silang magbubuntis kumpara sa kambing na 5 months. Tapos sa baboy naman, nanganganak na napakarami habang yung kambing naman ay usual isa, minsan naman dalawa at pinakamaswerte na yung 3. At sa iba naman nakikita natin, meron ding mas marami pang anak na kambing nila pero hindi ganun kadami katulad ng baboy. Tapos dito sa amin din kasi, in demand yung mga lechon or yung mga karne dyan sa mga palengke. Maraming bumibili ng pang fattening, pang lechonin. Marami din naghanap ng bacon para sa kambing. Kasi iba-ibang area din yan. May lugar na napakalakas ang kambing, may lugar din na napakalakas ang baboy, manok. Nagkataon lamang na dito sa lugar namin ay malakas ang market ng baboy. Kaya talagang tuloy-tuloy ang pag-aalaga natin ng baboy at kahit medyo mahal ang commercial feeds ay tinitiis natin at kinakaya natin. Lalo na marami namang mga tanim din na hinahalo natin sa kanilang pagkain. Pag nandito na nga rin nagpapakain ng mga alaga ay nakikisalo na nga rin yung mga manok, yung kambing. At dito ngayon nakapalibot lang din yung mga bahay ng mga alaga. Bahay ng kambing, yan, bahay ng baboy. At sa bandang likuran nito ay may mga bahay naman ng mga manok. At sa bawat poste ng lambat, ang ginagamit nga natin itong Madre de Cacao dahil mabilis itong mabuhay. At yung dahon nito, kinakain din ng mga kambing. Ang diskarte nga rin namin dito, doon sa mga inahin, yung binibigay natin, nabanggit natin kanina, may feeds, mga natural na pagkain, hinahalo natin yan, kangkong, kamote, kasaba, gabi, dahon ng saging, katawan ng saging. Habang itong mga big naman, pure feeds naman to binibigay natin. Pagka big naman, hindi pa ganun kagastos kasi maliit pa naman kinakain yan. Pagka malakas na kasi kumain, ay pwede na rin pang out yan. Usually, yung isang buwan na big ay ina-out na yan or isa't kalahating buwan. Sa mga big naman, hindi lamang pure feeds kasi minsan nakikisalo din ito sa pagkain ng inahin. At sanay din silang kumain ng mga natural na pagkain na nasa paligid. Malakas nilang kumain. Nag-aagawan. Ilang. Oh, di ba, Dick? Oh. Ayan, oh. Yan yung ating mga biik dito. Ang lakas kumain, puro biyag. Pati kambing at manok natin nandyan din, nakikisalo. Yung iba naman, oh, nandun. Yung ibang may mga biik din doon. Kalat ang mga alaga natin dito. So dito, okay lang, napakalat-kalat sila. Kasi, yan, tuloy na nabagit natin, nakalambat to. Tapos doon sa kabilang side, may mga baboy din tayo doon naka-free range, mga kumakain doon. Tapos may mga kambing din doon. Nandun yung ibang mga kambing natin, mas marami. Tumawid sila doon. Oh. Kalalakas kumain na itong mga biik natin. Ang mga inahin natin, ito naman yung inahin natin na malapit na maglandi ito kasi naawat na yung anak nito. Wala pa, hindi pa nag-uumpisa. Ino-observe natin to kasi bala ko ipa-AI ko to. Ito since ito ay Landrace large white na inahin, papa-AI ko to ng durok. Titingnan natin kung ano yung magiging result. Doon sa loob naman, pasilip ko rin sa inyo dito sa unahan. So may mga manok at pabo naman tayo, gansa. Nandun sa loob. Ito yung mga biik na bago naman, oh. Oh, lalaki din ang mga biik na to, oh. Mahahaba. Ayan. Yan sila, di pa nakain masyado. Nakadidi pa yun sa nanay nila. Ito yung ibang kambing, nandyan. Yung mga manok natin nandyan, kalat din sila. So pagka nagpapakain, bago tayo nagpapakain, inuuna muna natin yan sila, sinasarado. Kasi pag nandito yan, kasama yan sa makikiagaw dito sa mga biik. Ayan. So ito yung paraan natin ng free range na pag-aalaga ng mga hayop. So itong mga baboy ang nakakatuwa nito, hindi mo na kailangan paliguan. Kasi pusa na yan sila. Actually itong mga ganitong free range, minsan nasililigo rin yun sa putikan. No, kasi may mga putikan dyan katulad ng mga inahin nating nandun. Ayan. Doon sa unahan naman, may mga baboy din tayo doon na kumakain doon ngayon sa kabilang free range area. Ito. Puro nakalambat to. Ito yung bahay ng baboy, bahay ng kambing, bahay ng kambing. Tapos yung mga free range natin, nakikisilong din yan dito. Tapos may mga kamalig pa to doon sa baba. Ayan. Oh, ang daming kambing nandyan sa loob. Ayan ang mga kambing natin nandyan sa loob, karamihan. Tapos yung baboy. Andyan naman yung mga baboy natin, oh. Yan yung mga free range sa baboy. Ngayon, dyan sila kumakain. Yan yung area na kung saan sila kumakain. Tapos lumalabas din yan sila dito. Tapos meron sila ditong tubigan, no? Pag umuulan kasi natutubigan dyan, madalas dyan sila tumatambay. Ang dami pang damo dyan. O lumilipat na ng kusa yung ibang mga baboy. Oh. Ang daming itlog, oh. Nangalaglag. Nako, sayang, oh. Itlog na manok, oh. Nangalaglag lang doon. Pakuha ko yan sa mga bata. Pamigay ko. Sayang. So ito yung isang bahayan ng mga kambing namin. So bubuksan ko lang to para makapasok yung ibang kambing na nasa kabila. Hello.
Kumusta? Buksan na natin to para makaakit pa may ibang kambing. Ayan. Kasi yung kabila. Hello. Oh. Ito naman yung buksan natin itong mga pintuan para makaka-uwi yung ibang kambing dyan. Kasi actually dito namin pinapakawalan ngayon lang. Lumulusot sila dyan sa mga lambat siguro. Kaya nandyan yung ibang kambing. Oh. So mamaya uwi na lang yan sila dito. So dito may inahing baboy din tayo. Ito yung inahin ng maraming biik na nandun. Nandito sa loob. Yung biik na pinakain natin kanina. Yan. Yung isang inahin natin. Oh. Ayan, nililinis lang dyan. Ang pagkain niya ngayon kasaba na may feed halo-halo. So nandun naman yung ibang kambing. Yung mga di pa nakauwing kambing nandun. At dito silipin natin yung binigyan nating biik kanina. Kung gaano sila kabilis kumain ng feeds. No, naka-free rin sila pero binibigyan din natin ng feeds yan. Umaga at hapon. Joy! Naiitlog dito sa manok pa Itlog. So itong ilalom dito ilalom. Pag mga ato, isudan. Itlog. Ando dito. Sa may ilalom sa kanding. Ang tawag dito. Walay manok dito? Ha? Walay manok. Walay mang labok. Ito, ilang tawag dito. So ayan oh. Laman niyang anak. Wala. Laman niyang laman tudog. Laman niyang Kara sa yuta, nahulog. Daghan. Diri butang oh. So ayan yung mga alaga natin. Oh, tingnan ninyo oh, bilis na naubos yung kanila pagkain dito. Pinigay ko na kay Joyly yung egg na nandun. Ulam na nila yon. Ayan. Ubos na yung pagkain nila. At bilog na yung mga tiyan oh. Tiyan lang ang bilog. So ayan, ito lang, nagpupurga rin tayo dito. Pupurgahin din natin to sa mga susunod na kuan. Para lumaki na rin to sila. Kalakas kumain. Ang pampurga na gamit natin, bulat, igok, SD. Oh. Dali lang. Ayan. So ayan oh, ubos na lang biik natin. Itong kanilang kinakain ngayon. So ang gagawin ko na naman, papakawalan ko na yung mga nandun sa loob. Kawalan muna natin. Kasi yung mga kambing dyan, minsan natatrap yan. So hindi sila nakakalabas. Ito yung biik natin na hindi pa nakain ng feeds. Nakadepende pa sila sa inahin. Yan o. So sunod naman yung mga biik natin dito. Yan. Sana natin to sila. Hello! Para makalabas na. Okay na. Oo. Tuwa na yun sila pag lumabas. Ayan o. Tapos mamaya, uwi ulit yan dito. Maliban na lang sa mga kambing natin, doon naman nakatira yung kambing natin sa kabila. So ayan o. So yung iba nating manok nandun sa kabila naman. Ayan yung mga biing natin o. Ayan po, busog na ating mga biik. Oh, busog na. At mukhang plano na nilang magtakbuhan. Oh. Kalaro na nila yung dog. Hello. Basta na. Yung kambing namin. Ayan. Kambing namin. Midnight nyo lang? Ay. Pinakamalaki talaga yung bala ko. No? Ito po yung mga big natin. Itong malaki talaga. So
So itong isa hindi namin kinapon kasi pang barako yan. Hindi natin yan, may bumibili na yan. Ito iba yan yung mga available nating biik. Pang fattening to. Ang nanay nito, ito large white na malaki. Ito ang nanay niya. Large white yan. Ano yan? Large white landrace yung lahi niyan. Pumayat niya lang sa daming anak. Oh, maputik lang dyan kasi yung anak niya labas-masok. Kaya maputik yung nanay. May kambing ako ditong mahina. Tingnan natin, kumustahin natin. Kasi kahapon, in-inject na natin yun kasi hindi na makatayo. Yung iba nating kambing nandito, nasa kabila yun. Hello? Yan o. Ang expected ko na dito, posibleng wala na. Kasi kahapon medyo mahina na oh. Hello? Troy? Ay naku, wala na oh. Hi. Wala na, tigas na. Sayang oh. Gandang breed pa naman tong kambing natin to. Oh, haba ng tenga. Ito yung isa sa pinagpalit natin doon sa barako natin dating malaki. Buti na lang ay napansin ko na to dati pa lang medyo mahina siya. Kaya bumili ako ng isa. Kaya meron pa naman tayong isang spare na pambarako. Yun naman ay malakas. Ayan, wala na talaga. So ang ginawa ko kasi dito, nung mahina na, hindi na siya makatayo. Talagang nakipagsapalaran na ako, in-inject na natin ng mga gamot. No, kaya lang talagang hindi niya kinaya. Nilagyan natin ng kung ano pagkain, Napier grass feeds, binigay na natin. No, kaya lang wala na talaga. Mahina pa rin talaga siya. Ayan. So, sayang. Pero, ganun talaga. Part of farming. So, dyan naman sa kabila yung mga baboy natin nag-aabang. Part of farming yan. No? So, sa atin, talagang kapag nag-alaga tayo ng hayop, expect na rin natin yung mga ganon. Huwag tayo masyadong sobra-sobra sa ma-depress. Kasi mahal tong ganitong kambing eh. Halaga nito kasi upgraded ito. Halaga nito usually is 10,000. Maliit pa lang. No, napakamahal ng kambing na yan. Pero, okay na rin. At least, na-try din nating mag-alaga. At saka learn from, mag-learn tayo pag may mga problema, may mali. So, matuto tayo dun. Ayan. So meron naman tayong ibang mga kambing pa, marami pa. So hindi pa tayo dyan. It's part of lang yan. Part of learnings. Nandun yung kambing nating iba sa unahan. Parte lang yan na pag-aalaga natin. So hindi yan yung magiging kabuuan na resulta ng ating pag-aalaga ng hayop. Kaya anumang mangyari sa mga alaga natin sa ganitong sitwasyon, tuloy-tuloy pa rin tayo. Huwag sumuko. No, matuto sa pagkakamali. May pagkukulang kasi ang problema ko kasi dito dati, hinahayaan ko lang siyang sumama dyan sa labas. Dyan siya dati. Tapos minsan lumalabas siya, doon siya tumatambay nung wala pa yung mga baboy dito. Dyan siya dati. Ayan, dyan siya dati. Tapos minsan pag umuulan, nababasa. Kasi pagkagabi, nandyan siya tumambay. Tapos pag inabot ng ulan, wala na. Dyan na siya naabutan ng ulan hanggang sa nababasa. Pagpunta ko na lang ng umaga, wala na, basang-basa na siya. So lately lang, nilagay na natin dito, kaya lang yun ang sitwasyon, medyo meron na siyang karamdaman. So medyo mahina na siya, hindi siya sumasabay sa ibang mga kambing, mag-isa lang siya lagi, gusto niya nagkukulong dito. So dinadalasan ko lang siyang pakain, no, hanggang sa ngayon na nga, ito na nangyari, no, umabot na talaga siya dun sa punto na namatay na talaga. No, sobrang sayang pero okay lang, that's part of pag-alaga ng hayop, no. So, ganun talaga. So, expected ko na rin yan kasi kahapon pa lang mahina na siya. So, tinatry na natin lahat. Nag-inject na tayo. No, lahat ng injection binigay na natin. Kaya lang ganun pa rin talaga. Pagka mahina na kasi yung kambing, usually, talagang mahirap talaga pagalingin na. No, maliban na lang pagka yung malakas-lakas pa. So, pwede pa yon. May chance pang gumaling. Pero pagka nasa point na tayong mahina na, wala na. No, kaya maigi, pagka may kambing tayo, bago pa man sila magkasakit, palakasin na natin. Pwede natin silang alagaan na maigi or bigyan natin ng vitamins para yung mga kambing natin ay hindi madaling tamaan ng sakit. No, so yun yung mga next moves pa natin. No, paunlarin pa natin yung pagkakambing natin, palaguin pa natin gamit yung mga natutunan natin. So ayan, meron pa naman tayong maraming kambing. Iba nandun sa unahan. Tsaka may barako naman tayo pang isa na malaking lahi din. Tapos ito pa yung ibang kambing natin. Ayan, oh. Marami na ring buntis dito.
So ayan, nandito pa yung ibang kambing natin. Oh. Tsaka yung ibang kambing natin, nandun na sa mga manukan. Sumama doon, nakikain din doon. So talagang marami pang chance, marami pang pag-asa. So hindi natatapos ang lahat kapag meron tayong naging pagsubok na mga ganyan dito sa pag-alaga natin ng hayop. No, at yan ay lalo natin patibayin ang ating loob. No, pagandahin lalo ang pag-aalaga natin. So ayan yung ating simpleng sitwasyon ngayon. Ngayong umaga pagpunta natin dito sa bukid, ayan yung simpleng kaparaanan natin na laban lang anumang pagsubok. Tuloy-tuloy lang. So ayun po. Maraming salamat po.